TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong pwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas. Lalaki may kapansanan, sinuntok, sinipa at sinakal pa sa loob ng sinakyan niyang bus. Di pa nakontento ang mga nanakit at kinuriente pa ang biktima. Ang biktima, natuntun at eksklusibong nakapanayam ng News 5. Sunod-sunod na disgrasya sa Pulsa Video. Tumatawid na lola, patay ng masapul na motorsiklo sa Cebu. Sa Cotabato naman, SUV, nabangga ng humaharurot na van. News 5 Exclusive. Batang naglalaro, biglang tumawid ng kalsada. Paparating na e-trike, kinapos ng preno at nadaganan ng bata. Pagbagsak at pagsabog ng Air India Flight 171 sa Pulsa Video. Patay ang mga sakay, puwera na lang sa isa na tumalon mula sa eroplano. Comeback teleserye ni Gerald Anderson na Sins of the Father may pasilip sa kanilang special screening. Malapit na rin yan mapanood sa Kapatid Network. At libreng sine, handog ng MCOS Venture sa mga kapatid natin sa Hong Kong. Dalawang senior citizen ang namatay sa magkahiwalay na aksidente sa Cebu City at Davao. Patawid ng kalsada mga biktima ng masapul ng motorsiklo. Yan at iba pang disgrasya sa Frontline Report ng ating Visayas correspondent John Aroa. Sa pulsa kuha ng CCTV ang pagtawid ng babaeng senior citizen na ito sa barangay Pahina, San Nicolas, Cebu City. Pagdating sa gitna, tumakbo siya para unahan ng paparating na motorsiklo. Pero sa bilis ng motor, nabundol niya ang lola. Naisugod pa sa ospital ang 72 anyos sa Hermosilla Alivio pero namatay habang ginagamot. Inaresto ang 18 anyos na rider na isang Indian national. Tumanggi na siyang magbigay ng pahayag. Sa huli, nagkaarigluhan ng rider at pamilya ng biktima. Patawid din ng kalsada ang 80 anyos sa Siglaseria Inaw sa Davao City nang mabundol ng humaharurot na motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumilapon ang biktima sa gilid ng kalsada. Dinala pa si Inaw sa ospital pero namatay din kalaunan ang driver ng motor na pag-alamang minor de edad. Nagtamo rin siya ng mga sugat at bali sa katawan. Nagpasya na din ang dalawang kampo na mag-arigluhan at sasagutin ang lahat ng gastusin sa nasawing biktima. Kuha naman ng dashcam ng isang SUV ang video na ito. Kitang nagbigay daan ang driver sa isang elf truck na lumabas sa isang kanto. Pagkalampas ng truck, biglang nasalpok ang SUV ng humaharurot na van sa kasalubong na linya. Nauwi yan sa karambola ng tatlong sasakyan. 20 ang nasugatan kabilang ang 17 sakay ng van. Dinala na sa ospital ang mga biktima. Iniimbestigahan naman ng mga pulis kung bakit nawala ng kontrol ang van. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Patay ang isang babaeng nasalpok ng pick-up sa waiting shed sa Quezon. Habang sa Tacloban, Leyte, isa ang patay sa van na bumangga sa poste. Nagbabalik si John Aroa. Wasak na wasak ang van na yan na sumalpok sa poste ng kuryente sa Tacloban, Leyte. Sa lakas ng impact, nagkalat sa kalsada ang mga sakay nito. Nakalabas pa ang kalahati ng katawan ng isang pasahero. Isa ang namatay. 11 ang isunugod sa ospital. Inaalam pa ang nangyari pero maulan noon kaya madulas ang kalsada. Sinuspindi naman ng LTO ang lisensya ng driver ng van. Sa Lapu-Lapu City, Cebu naman, sa video ang pagharurot ng motorsiklo. Sa tuloy ng takbo, sumalpok ito sa kasalubong na pick-up. Tumilapon ang rider pati ang kanyang girlfriend na naka-backride noon. Dead on arrival sa ospital ang babae. Depensa naman ng rider, ginit-git siya ng isa pang rider kaya sila natumba at bumangga sa pick-up. Sa bayan ng Makalelon sa Quezon, isa ang patay habang 4 ang sugatan ng sumalpok sa waiting shed ang isang pick-up. Base sa investigasyon, nawalan ng kontrol ang sasakyan. Isinugod sa ospital ang mga biktima. Patuloy ang iniimbestigahan. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Sinalakay ng NBI ang isang bahay sa Pampanga na isa palang scam hub. Ang mga nagpapatakbo nito, pawa mga Chinese. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulencio. First Paulong. Paulong! You go out! Paulong, you're boss?
Sinalakay ng mga ahente ng NBI Criminal Intelligence Division ang bahay na ito sa isang subdivision sa Angeles City, Pampanga. Sa loob, nabisto nilang operasyon ng isang scam hub. Target ng NBI ang umano'y Chinese boss na namamahala ng mga scam hubs sa bansa. Pero ang tumambad sa NBI, mga tauhan na lang ng pinaghahanap na si alias Baulong. Binuksan ang mga pinto sa kwarto pero wala pa ring Baulong na nakita. Continuation kasi ito ng paghanap natin dun sa very notorious na na Chinese. Na actually hindi lang Chinese na napatay nito, nakapatay na rin ng Pilipino. Kaya hinahanap natin talaga dahil nagiging muscle na siya ng mga Afasa hubs, yung mga scam hubs. 5 Chinese ang inaresto. Naaktuhan silang gumagamit ng computer para umano mang love scam at crypto scam. Tumawag na sa atin ang Chinese embassy kung sino-sino yung mga nahuling Chinese national. Gusto nila ma-deport talaga sa kanila yung mga yan dahil ang niloloko talaga nila mga Chinese nationals. Sasailalim sa digital forensic examinations ang mga nakumpiskang computer at cellphone. Sinampahan ng reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act at Anti-Financial Account Scamming Act ang 5 Chinese. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Nasabat ang 6.8 million pesos na halaga ng shabu sa buy bus ng PIDEA sa Valenzuela City. Nakuha yan mula sa isang suspect na kinilala sa alias Romy. May timbang na 1 kilo ang shabu na nakasilid pa sa Chinese tea bag. Sa isa pang buy bus sa San Marcelino, Zambales, nasabat ng mga pulis ang higit 5 milyong pisong halaga ng shabu. Arestado sa operasyon ang isang lalaki na itinuturing na high-value individual. Sa Santa Rosa City, Laguna naman, isinuko sa PIDEA ang 3.4 million pesos na halaga ng marijuana. Natagpuan ang mga ito sa isang package. Isa sa ilalim sa chemical analysis ang mga nasabat na droga. Mga kapatid, ito na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Biyernes. Sinagot na ni Miss Universe 2018 Catriona Gray ang tanong ng netizens kung may something ba sa kanila ni Pasig City Mayor Vico Soto. In her sexy gown, isa nga po si Catriona sa mga pinarangalan sa Independence Day Mega Ball event. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Fashion in motion ang labanan sa red carpet kagabi sa Independence Day Mega Ball sa BGC. Ang mga A-list attendees hindi nagpakabog sa kanilang blanket noir looks in line sa theme ng event. Kagabi rin, pinarangalan ng ilang Pinoy Pride awardees sa iba't ibang larangan. Gaya na lang ni Dolly De Leon for acting, Teacher Jorcel Dapat C sa dance, Heart Evangelista for fashion, Niana Guerrero for social media, at marami pang iba. It's crazy. I mean, to be part of this list, including so many inspiring names, it's such an honor. Speaking of inspiring women, grabe na talaga sa pagka-Barbie si Miss Universe 2018 Catriona Gray na solo flight kagabi in her most daring see-through beaded skirt look yet. I wanted to play up with a little bit of tassel and do something I've never really done before. And the hair and the look is inspired by like the salsa or cha-cha ballroom dancers. Hot topic recently si Queen Cat matapos buhayin ng netizens ang tambalang V-Cat o Vico Soto at Catriona Gray. Matapos mamataan ng eagle-eyed netizens ang online followan nila. Marami ang kinilig. I got so surprised. I was like, Ako din. nag-followan ba kayo? Followan lang. Ni Vico. But nothing more. Walang slide into the DM. Mutual slap. Oh, mutual lang. O ayan, malinaw na. Pero dagdag ni Cat, Hindi ko talaga in-expect. Basta, at least, happy people. Pero there's nothing really much more than a mutual follow. well, sabi nga nila, never say never. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, video ng panggugulpi sa lalaking PWD viral. Driver at konduktor ng bus na hindi namagitan sinuspindi ng DOTR.
Banggaan ng dalawang motorsiklo sa pool sa CCTV. Mga sakay nila tumilapon. At libreng sine handog ng M-Quest Ventures sa mga kapatid natin sa Hong Kong. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Walang kawala ang isang lalaki na naaktuhan ng mga pulis na nagsusugal sa Quezon City. Ang kanilang operasyon, nakunan pa ng video. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Nirondahan ng Kamuning Police Station ang Scout Rallios Extension sa Quezon City Miyerkules ng gabi. Nakatanggap kasi ng sumbong ang pulisya na may nagsusugal sa lugar. Sa pag-iikot ng mga pulis, namataan nila ang grupo ng mga lalaki na yan na nakaupo sa bangketa. Mabilis na inaresto ang isang lalaki habang dalawa niyang kasama nagtatakbo. Kinapkapan ang naarestong lalaki. Nakuhanan siya ng baril na kargado ng bala. Nakatanggap po kami ng text message ang aming stock operator at agad naman na tinawagan ng ating mga pulis na nagpapatrolya sa labas upang i-check kung totoo yung tawag na mayroong illegal gambling na nangyayari sa Rallios Extension malapit sa Kamuning Road. So in 2 minutes time, napuntahan nila yung lugar at indeed mayroong ang nagsusugal ng mga kalalakihan. Sa datos ng pulisya, 7 beses nang naaresto ang suspect. Nitong Pebrero lamang, huling nakalaya ang suspect. Siya po isangkot sa pagnanakaw, sa illegal gambling, particular na yung robbery akyat bahay. At mayroon din siyang previous case na nahulihan sa ng baril last February. Hindi naman itinanggi ng suspect ang pagsusugal sa kanilang lugar at nakuhang baril sa kanya. Sumali lang ako doon. Na ano? Padayo lang. Yung baril, sa'yo ba nakuha yun? Oo. Bakit kami baril? Tatanggol ko ng sarili ko, may kaaway kasi ako. Kasong illegal gambling at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act in relation to Omnibus Election Code. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Sa Quezon City pa rin, 2 motorsiklo ang nagsalpukan kaninang madaling araw. Sa lakas ng banggaan, tumalsik ang mga sakay. Nagbabalik si Hannibal Talete. Nakahinto sa intersection ang motorsiklong yan na makuna ng CCTV sa may kanto ng Visayas Avenue sa Barangay Vasra, Quezon City. Maya-maya, pinalampas lang ng rider na makadaan ng isang tricycle. Dito na kumaliwa ang rider pero di niya napansin ang paparating na motor. Ang ending tuloy, sa lakas ng banggaan, tumilapon ang mga sakay ng 2 motor. Humandusay naman sa kalsada ang 3 biktima. Mabuti na lang at naitawag agad ang disgrasya, kaya't mabilis dumating ang ambulansya ng barangay. May ilang rescuer pa ang sumaklolo. Yung nakakulay puti na rider, walang malay na po, nakahandusay na po, duguan po ang ulo niya at saka noo. Tapos yung isa naman po, okay naman po siya kasi nakaupo po siya, pero sugatan din po yung noo niya. At saka yung isa naman po, yun po yung kaya pa niyang tumayo. Ayon naman sa mga taga-barangay, pinapayagan na kumaliwa at nag-U-turn ang sasakyan sa lugar. Pero dapat nakadahan-dahan lang sa paggamit ng kalsada. Doon sa pinangyarihan na pwede naman kumaliwa. Pwede rin mag-U-turn lahat ng sasakyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Isa na namang Pinoy ang mapapanood sa international scene.
Kilalanin po natin siya sa Frontline Report ni News 5 Digital Producer Von Belinario. Isa sa mga top series ngayon sa Netflix ang Mercy for None na pinagbibidahan ni Korean Oppa Seo Ji-sub. Tungkol ito sa paghihiganti ng dating gangster at paghahanap ng hustisya para sa kanyang kapatid. Isa sa mga cast nito ang Pinoy stuntman at actor na si Tanjo. Sa kwentuhan with News 5, ibinahagi ni Tanjo ang magandang experience na makasama sa series. Sobrang enjoy, saya dahil hindi ko akalain na isang Pilipino, tayong Pilipino na mapapadala sa Korea para mag-shoot, makuha bilang isang cast na hinahanap nila. So, awa ng Diyos, siguro para sa akin talaga yun, kung para sa iyo, bibigyan ni God. So, yan po yung big bless sa akin. Kwento ni Tanjo, hindi naging madali sa kanya na makuha ang role bilang si Okur, isang gang leader. 2023 pa nung mag-audition siya. Nagulat po ako, sabi ko, paano yun, Korean? Korean yung mga kasama ko. Tapos English sa akin, sabi ko, parang ang hirap yun. Makikipag trabaho sa Korean. So yung ko, pala may English sa akin, naka-translate. Tapos wag daw ako mag-alala kasi may translator ako na foreigner. So yun. So lahat ng sinasabi nila, dadaan sa sasabihin ng translator ko. So doon ako medyo natuwa na talagang sabi ko, okay, kaya ko to. Kahit action ng series, happy on the set ang cast. Magaling daw nakatrabaho sina Ji-sub at iba pang cast sa set. Sa trabaho po, wala po akong masasabi kasi talagang maalaga rin sila, maingat din. Matagal ng stuntman si Tanjo. Dati na siyang lumabas sa ilang local projects tulad ng Dirty Linen, Darna, Suntok sa Buwan at Incognito na lahat ay napanood at napapanood sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, PWD na binugbog ang kinoryente pa sa loob ng isang bus. Natunton ng News 5. Ang kanyang kwento, alamin. Sa Maynila naman, 3 taong gulang na bata nadaganan ng e-trike. At alamin ang kwento ng lalaking nakaligtas mula sa malagim na plane crash sa India. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinag-iingat ang mga Pilipino sa Israel sa posibleng paghiganti ng Iran doon. Ito'y matapos pasabugan ng Israel ang ilang nuclear at military area ng Iran kahapon. Sa abiso ng Embahada ng Pilipinas, pinapayuhang manatili muna ang mga Pilipino sa kanilang mga bahay. Itinaas kasi ng Israeli Defense Forces Home Front Command sa essential activity status ang buong bansa hanggang bukas. Ibig sabihin, walang pasok sa lahat ng paaralan at trabaho, maliban na lang sa mga nagbibigay ng essential services. Ipinagbabawal din ang anumang uri ng pagtitipon. Paalala ng embahada sa mga Pinoy roon, maging alerto at handang pumasok sa kanilang mga mamad o bomb shelter sa oras na magkaroon ng missile attack. Nasa higit 30,000 ang Pilipino sa Israel. Hindi sumipot sa pagdinig ng LTO ang mga driver ng bus ng GV Florida Transport Incorporated. Kaugnay yan ng viral video kung saan makikita nagkakarera ang 3 nilang bus sa Isabela. Ayon sa GV Florida Transport Inc., na fast forward lang daw ang video kaya uploader ng video ang siyang dapat daw ipatawag. Sinabi rin nilang hindi 3 ang sangkot na driver kundi 6, pero tumangging ibigay ang pangalan ng mga ito.
Ikinadismaya naman yan ng LTO. Tila pinagtatakpan daw kasi ng kumpanya ang mga driver. Kaya't gagawa ng order ang ahensya para suspindihin ang 6 na bus, pati na rin ang lisensya ng mga driver. Kung hindi raw ibibigay ang pangalan ng mga driver, kakanselahin din ang Certificate of Registration ng mga bus. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Pang-international ang dating ng red carpet premiere at grand media conference ng upcoming serye na Sins of the Father na very soon ay mapapanood po dito sa TV5. In high spirits ang cast led by Gerald Anderson na matagal-tagal ding nag-break sa paggawa ng teleserye. Kasing bigat ng tema tungkol sa scamming ang stars ng serye gaya ni Shaina Magdayaw, Jessie Mendiola at JC De Vera. Idagdag pa ang mga batikang artista na sina Tirso Cruz III, John Arcilia at Lotlot De Leon. Magsisimula na ang paghahanap sa katotohanan. Sins of the Father sa June 23 dito po sa TV5. Susunod, babaeng nalalaya lang sa kasong iligal na droga, patay ng pagbabarili ng riding in tandem. Exclusive! Lalaking PWD na binugbog sa loob ng bus, nagkwento sa News 5 tungkol sa kanyang sinapit. At News 5 exclusive, 3 taong gulang na bata sa ospital ang bagsak matapos madaganan ng e-trike. Driver, PWD raw. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Viral ngayon ang brutal na sinapit ng isang lalaking may autism mula sa mga kapwa niya pasahero sa EDSA Bus Carousel. Ang biktima sinuntok, sinakal at kinoryente pa. Natunto naman ng News 5 ang biktima na eksklusibong nagkwento sa amin tungkol sa kanyang sinapit. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Viral ngayon ang video ng lalaking ito na ilang beses pinagsusuntok at pinagtatadyakan ng kapwa pasahero sa likod ng pampasaherong bus sa EDSA. Ang lalaking nakaputi tila hirap magsalita. Baka sa mukha niya ang takot habang sinasalag ang panggugulpi ng ilang lalaki. Umabot pa sa punto na sinakal siya habang sinusuntok. At sa dulo ng video, bigla siyang napasigaw dahil kinukuryente na pala. Ang lalaki sa video na si alias Mark, natunton at eksklusibong nakapanayam ng News 5 sa kanyang bahay sa San Jose del Monte, Bulacan. Inabutan ng aming team si Mark na mayroong autism spectrum disorder. Bagamat hirap magsalita, paulit-ulit na sambit ni Mark ang sobrang hirap na dinanas niya sa mga pasahero ng bus. Nagtamo siya ng sugat sa mukha at sa katawan. BGT sa bus, kulay yellow, red at saka masakit yan. Dede at saka likod at saka kuyente katawan, kuyente. Ay, ulo. Kuyente ng ulo. Mag-away, sunto. Sa panakay sa BWD. Kwento naman ng kapatid ni Mark na si Ronnie. Tumakas lang ng bahay si Mark kaya napadpad sa EDSA Bus Carousel. Takot daw ito sa maiingay kaya nang marinig ang malakas na tunog ng cellphone ng pasahero. Kinagat niya ito sa balikat kaya siya ginulpi. Kung saktan man sila dapat hindi naman makatarungan yung ginawa nila. Umuwi po siyang mag-isa eh. Opo. Ayun po yung di namin kung paano siya nakauwi. Kasi time na yun siguro nangihina siya. Pero kinabukasan pa po siya bago nakauwi. Maraming beses na raw umalis ng bahay si Mark pero nakakauwi rin. Madalas daw kasi itong bumili ng mga libro at magazine na binabasa at iniipon sa kanyang kwarto. Sinisisi naman ng pamilya ang driver at konduktor na hindi umawat sa panggugulpi kay Mark.
Ganon din ang bus company na hindi nagbigay ng pagpapahalaga sa mga PWD na pasahero. Magre-reklamo po talaga kami dun sa nangyari kasi hindi naman makatao yung ginawa nila. Oo, para hindi na rin di maulit sa iba. Agad naman sinuspindi ng Department of Transportation ang lisensya ng bus driver at konduktor matapos mag-viral ang video ng pananakit kay Mark. Based on our initial reports, walang ginawa yung konduktor. Pinabayaan lang. O kaya, kung hindi nila kaya, marami talaga, dapat tuminto sila lahat ng stop ng ating busway ay may saik. That is a failure of the driver and the conductor. Pananagutin din ng DOTR ang bus company at sasampahan ng kaso sa hindi pagre-report ng insidente at pag-iwan sa PWD na biktima. Sa ngayon, hindi pa raw sumasailalim sa medical check-up si Mark dahil kapos sa pera ang kanyang pamilya. Kaya humihiling sila ng tulong medikal at serbisyon legal. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nasagasaan at nakaladkad ng e-trike ang 3 taong gulang na babae sa Maynila. Ang driver ng e-trike kinuyog ng mga residente. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Paco. Exclusive. Naglalaro sa gilid ng kalsada ang batang yan nang makunan ng CCTV sa Barangay 336 Santa Cruz, Maynila kahapon. Pero maya-maya, biglang patakbo na, tumawid ang bata. Tiyempo namang may parating na e-trike, kaya ang ending, sinubukan pa ng e-trike driver na huminto, pero sa bilis, di ito kinaya ng preno kaya tumagilid. Nadaganan at nakaladkad pa ng ilang metro ang bata. Dito mismo sa lugar na to, sa kahabaan ng Felix Huerta sa Santa Cruz, Maynila, tumawid ang 3 taong gulang na batang babae para habulin ang kanyang kalarong kapatid nang biglang may dumating na mabilis na e-trike at nabundol ang 3 taong gulang na bata. Dito mismo sa kinakatayaan ko, bakas pa ang dugo ng batang babae. Napasugod ang mga tao sa lugar matapos ang disgrasya. Pero imbis na tulungan, nadala ng emosyon ang mga tao at binugbog ang driver ng e-trike. Ang iba, pinagtulungan na itayo ang sasakyan. Dito na nila isinugod sa ospital ang biktima na si Max Payne Zane Magtibay Soriano. Ayon sa tiyahin ng bata, nasa trabaho raw noon ang ina ni Zane. As in, nakadapa na yung pamangkin ko, hindi na gumagalaw. Ang hiling ko lang naman sana yung pamangkin ko, kahit papano, may tumulong sana sa kanya at saka makaligtas. Kasi tinapat po talaga kami ng doktor kanina, lalong-lalo na po ako kanina kasi sinitiskan po siya uli, kasi in-x-ray. Ang conscious pa rin po siya, may time na magkakaroon siya ng chest kasi hindi po tumitigil yung pagdurugo ng utak niya. Ang barangay naman ang sumaklolo sa binugbog na driver na isa palang person with disability. Pero ayon sa barangay, kailangan pa rin managot ng driver. Kasalukuyan nasa ospital ngayon ang batang si Zane. Nagkaaregluhan na ang magkabilang panig. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Paco, News 5. Weather update naman tayo para sa pagpasok ng weekend. Mga kapatid, wala na po tayong bagyo o low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kagabi, naging bagyo pa nga yung binabantayan nating sama ng panahon dito po sa loob ng ating PAR. Yan po ay binigyan ng local name ng Pag-asa na Auring, ang ating kauna-unahang bagyo ngayong 2025. Pero kaninang madaling araw, lumabas din agad yan ng ating Philippine Area of Responsibility at tuluyan na pong nalusaw. Kasabay po ng pag-akit niyan at ang paglayo ng Severe Tropical Storm Mutip, hinihila nila papunta sa kanila yung ating habagat or southwest monsoon. Kaya nababawasan po ang epekto nito sa malaking bahagi po ng ating bansa. Pero lumipat po yung mataas na tsansa ng pag-ulan natin sa Mindanao dahil sa pagbabalik ng tinatawag nating Intertropical Convergence Zone. Dito po sa Luzon, ang areas po ng extreme northern Luzon, ang area ng Batanes ay maulap po ang kalangitan natin dyan at posible po yung mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan dahil sa epekto ng habagat or southwest monsoon. Pero dahil mas mataas na nga yung axis ng ating habagat, bawas na po ang epekto niya sa malaking bahagi ng Luzon. Magiging maliwalas na po ang panahon natin, magiging maulap sa hapon at posible po yung mga tinatawag nating afternoon showers or thunderstorms. Ito po yung mga localized na pag-ulan na hindi naman masyadong nagtatagal. Dito rin po sa area ng Visayas, ganun din po ang ating aasahang panahon. Maliban lang dito sa areas na extreme o dito sa Eastern Visayas at sa area ng Bohol, maging sa malaking bahagi ng Mindanao, mas mataas po ang ating tsansa ng pag-ulan dyan dahil po sa epekto ng tinatawag nating Intertropical Convergence Zone. Dito naman sa Metro Manila, magpapatuloy po ang maliwalas sa panahon ngayong weekend. Pwede na po tayong maglaba at sa mga may lakad, mag-ready po tayo sa matinding init ng panahon, lalong-lalo na sa tanghali. Pero pagsapit po ng hapon,
posible pa rin po tayong makaranas ng mga pagulan at thunderstorms, yung mga tinatawag nating afternoon showers. Kaya wag pa rin po natin kalimutan magdala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli, ako pang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa inyo. Nag-iisang nabuhay sa mahigit 200 sakay ng bumagsak na eroplano sa India ang lalaking nakaupo sa tabi ng emergency exit. Ang trahedyang yan nangyari ilang segundo lang matapos lumipad ang eroplano mula sa paliparan. Narito ang Frontline News Abroad. 30 segundo pagka-take-off ng eroplanong yan sa Ahmedabad International Airport sa India, bigla na lang itong bumulusok. Saka bumagsak sa kalapit na residential area. Sa lakas ng impact, makapal at maitim na usok ang bumalot sa lugar dahil ang naturang eroplano sumalpok sa dormitoryo ng mga estudyante. Nagkalat naman ang bangkay ng mga pasahero. Ito ang malagim na trahedya ng Air India Flight 171 na biyahe sana papuntang London. Sa 242 sakay ng eroplano, unang ibinalita na walang nakaligtas na pasahero at crew. Pero sa gitna ng retrieval operation, isang dugo ang lalaki ang ika-ikang tumayo mula sa pinangyarihan ng insidente. Siya ang 33 anyos na si Ramesh Viswash Kumar. Dinala siya sa ospital dahil sa mga sugat na tinamo. Ayon sa mga pulis, tumalon si Ramesh mula sa emergency exit nang magka-plane crash. Nakaupo kasi siya sa 11A seat na katabi mismo ng emergency exit. Para sa mga eksperto, may tuturing na himala na nabuhay ang British Indian national. Minor injuries lang din daw ang tinamo ni Ramesh. Pero sa kabila niyan, ang nag-iisang nabuhay sa higit 200 sakay ng bumagsak na eroplano. Habang buhay dadalhin ang bangungot, lalo't kasama sa nasawi ang kanyang kapatid na si Ajay. Kabilang din sa mga nasawi ang isang pamilya na magmamigrate na sana sa London. Wala sa 5 sa kanila ang nakaligtas. Sa kabuuan, umabot na sa 265 ang nasawi sa trahedya. 24 dyan ay mga biktimang nasa loob ng dormitoryo na sinalpok ng eroplano. Ito na ang itinuturing na worst aviation incident sa loob ng isang dekada. Sa investigasyon, segundo pagka-takeoff nakatanggap na ng huling signal mula sa eroplano. Umabot lang daw ito sa taas na 190 meters o kalibel ng 60 palapag na gusali bago bumagsak. Hindi pa malinaw ang dahilan ng plane crash pero iniimbestigahan na yan. Nakikipag-ugnayan na rin ang Indian authorities sa US National Transportation Safety Board at US Federal Aviation Administration. Sasagutin naman ng Air India ang mga gastusin ng mga nasawi at magbibigay ng mahigit 6 na milyong piso kada biktima. Ayon naman sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, walang Pilipino ang nadamay sa trahedya. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, extended ang pagdiriwang ng ating Independence Day hanggang Linggo para sa mga kapatid natin sa Hong Kong. At isa nga sa mga handog natin sa kanila ay libreng sine. Tampok sa Makabayan Film Festival ang mga pelikula ng MQuest Ventures gaya ng Song of the Fireflies, Gomburza at The Kingdom. At sa Linggo naman, bilang pagsaludo sa ating mga bagong bayani, isang espesyal na concert ang ihahandog pa rin natin sa ating mga kababayan dyan sa Hong Kong. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.